Laking gulat ng ulilang dalaga na si Elena nang makapasok bilang katulong sa malaking mansyon ng mga Fontabella. Oy, rich kid. Minaliit siya ng Mata Ray na pamangkin ng kanyang amo, pero laking gulat niya nang makita niya ang larawan niya noong bata pa siya sa basement ng mansyon. Ano kaya to? Siya pala ang nawawalang tagapagmana. Ay, teleserye. Saan na ba yun? Tanong ni Elena sa sarili. Kanina pa siya nagpapalakad-lakad, gutom na nga rin siya. Kung hindi lang niya kailangan ng pera, hindi siya magtatangkang pumunta sa probinsyang iyon at mamasukan bilang katulong. Buhay nga naman. Parang nakakita siya ng liwanag nang makita niya ang isang malaking itim na gate. Mukhang yun na nga ang Hacienda Fontabella. Tatawid na sana siya bigla, pero may muntik nang bumangga sa kanyang sasakyan. Ay, kaloka. Hoy, muntik mo na kaya akong mapatay, pagwawala ni Elena. Dinampot niya ang mga gamit na nahulog. Bumaba mula sa sasakyan ang driver. Kasalanan mo. Bigla ka na lang tumatawid dyan, Napanganga na lamang si Elena sa itsura ng lalaki. Hindi niya naman type ang mga morenong lalaki, pero hindi napigilan ni Elena na pagmasdan ito. Siya yata ang uusok dahil sa sobrang paghanga. Ang hot, miss. Tumutulo na yata ang laway mo, tanong ng lalaking nagngangalang Adrian. Agad itinikom ni Elena ang bibig niya at umayos ng tayo. Hindi no, ang kapal naman ng mukha mo. Anong tingin mo sa sarili mo? Hot, guwapo, maskulado, matangkad, tall and handsome. Natawa si Adrian. Bakit, hindi ba? Actually, you describe me so nice, Pero, reaksyon ni Elena. Sabi naman ng guard, kayo po pala yan, Sir Adrian. Napaisip si Elena. Adrian pala ang pangalan ng lalaki. Okay na sana sa kanya si Adrian, pero sobrang yabang lang talaga. Bibisitahin ko lang si Tito Marcelo. Nandyan ba siya? Tanong ni Adrian sa guard. Opo, nasa mansyon po, sir, sagot ng guard. Sige, pakisabi na lang na pagdating ko. Gusto ko siyang makausap, saad ni Adrian. Bumaling siya kay Elena. How about you, miss? Saan ka pupunta? Tanong nito. Wala kang pakialam, pagsusungit naman ni Elena. Tumawa na nga lamang ang lalaki, pero hindi niya pinansin. Ang yabang talaga. Patakbo siyang lumapit sa gate ng hacienda. Nagtanong sa isang guard doon, dito po ba yung Hacienda Fontabella? Tanong niya. Ito nga. Neng, sagot naman ng guard. Muntik na siyang mapatalon sa tuwa. Kanina pa siya naglalakad. Akala niya ay naliligaw na siya. Sa wakas, nakita na rin niya ang hinahanap niya. Yes, ako po kasi si Elena. Ako po yung bagong kasambahay. Inaasahan po kasi ako ni Aling Rosa, masuyo niyang sabi. Tumango ang guard. Ikaw pala yun. Oo nga, nabanggit sa akin yun ni Lita. Sige. Pumasok ka na. Itanong mo na lang kung saan mo makikita si Lita, saad ng guard. Sige po, salamat po, nakangiting sabi niya. Hooray! Pero nawala yun nang makita niyang pumasok ang sasakyan ng mayabang na si Adrian. Ano na naman kaya ang ginagawa ng yun? Sinong sadya mo? Manananggol ka ba ng mga Fontabella? Tanong ni Elena sa sarili. Pero pinayuhan siya ng guard, sige na, Neng. Malayong lakarin papunta sa mansyon ng mga Fontabella. Sumakay ka na lang kay Adrian. Oo nga, Elena. Sumakay ka na, komandat pa si Adrian sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Bastos ka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tumawa si Adrian. Wala akong ginagawa sa'yo, ha? Ikaw ang nag-iisip ng kung ano-ano dyan. Ikaw ang bastos. Parang sisibog na siya sa inis. Binaliktad pa talaga siya ni Adrian. Alam pa ang pangalan niya. Nakinig siguro ito nang magpakilala siya sa guard. Mukha namang hindi niya magiging amo si Adrian. Nakakainis. Ayaw na nga sana niya, pero wala siyang nagawa kundi ang sumakay na lamang din. Mukhang malaki ang hacienda, at maliligaw siya. Ayaw man niya, tatanggapin na niya ang tulong na offer ni Adrian. Pasalamat ka talaga. Seatbelt, Elena, saad pa nito. Masama siyang tumingin kay Adrian. Bakit,
Magse-second ka na, hininga ni Elena habang nalalanghap ang mabangong amoy ni Adrian. Ang bango. Okay na, nakangiting tanong ni Adrian. May mga malubak na daan sa loob, baka mauntog ka pa. Habang nasa loob ka ng sasakyan ko, ayoko namang sisihin mo pa ako, saad naman ni Adrian. Mahinang tinulak niya si Adrian. Sige na, sige na. Ang dami mo pang sinasabi, saad niya. Narinig pa niya ang mahinang pagtawa ni Adrian bago nito paandarin ang sasakyan. Tama nga ang lalaki, marami pang lubak-lubak sa daan. Okay na sana sa kanya si Adrian kung hindi lang mukhang mayabang. Sana all. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pintuan ng mansyon. Bababa na sana si Elena, pero pinagbuksan na agad siya ng pinto ni Adrian. Gentleman. Napaisip na lamang siya. Alam niyang pakitang tao lamang si Adrian. Hindi matatakpan ng pagiging gentleman ang kayabangan nito. Sus. So, saan ka ba si Aling Rosa nagsasadya? Tanong ni Adrian. Tara, samahan na kita. Ako na rin ang magdadala ng gamit mo, alok pa sa kanya ni Adrian. Umismed lang si Elena. Hindi na. Kailangan. Pinigilan ni Adrian na matawa. Okay. If you say so. Sanggit, saad pa nito. Anong sabi mo? Tanong ni Elena. Tumawa na nga lamang ulit si Adrian, at hindi na nagsalita pa. Napaisip ulit si Elena. Ano bang problema mo? Masama ang kanyang loob. Karapatan niyang magsungit, ni hindi man lang humingi ng sorry sa kanya si Adrian. Ano yun? Mayaman ang lalaki, at siya ay isang mahirap lang. Hindi niya deserve ng kapatawaran. Sana all mayaman. Adrian, biglang sigaw ni Bianca. Suminghap si Elena nang lumabas ang isang sosyal na babae mula sa pintuan. Halos lumuwa ang dibdib nito sa suot na tube dress na kulay itim at halos makita na ang panty. Kaunting yuko na lang talaga. Galing siyang Maynila, pero hindi naman siya ganoon kalimit. Iba pa naman ang inaasahan niya sa mga taga-probinsya, pero iba ang babaeng nasa harapan niya. Hay nako, as in, Bianca, saad naman ni Adrian. Human being na parang unggoy si Bianca sa leeg ni Adrian. Ay, kaloka, I miss you. Kailan ka pa bumalik galing abroad, saad nito. Actually, ngayon lang. Dumiretso lang ako dahil may ibibigay lang ako kay Tito Marcelo, imporma ni Adrian. Talaga, nasa loob siya. Halika na. Umiling si Adrian. Tumingin kay Elena. Later. Ihahatid ko lang muna si Elena kay Aling Rosa. Mataray na lumingon si Bianca kay Elena. For what? Marteng tanong pa. Palakaibigang ngumiti lang si Elena. Ako po yung bagong kasambahay na pinadala po ng kaibigan ni Aling Rosa, paliwanag ni Elena. Tumaas ang isang kilay ni Bianca. In other words, you are our muchacha, saad ni Bianca. Bianca, suway ni Adrian sa babae. What? Totoo naman diba? Muchacha, she's a helper. Marcelo, don't call her like that. That's rude, saad ni Adrian. Suminghap si Elena nang kunin ni Adrian ang mga gamit niya. Matamis siyang nginitian. Let's go, tanong nito. Marahan na lamang na tumango si Elena. Alam niyang si Bianca ang dapat niyang palugdan dahil si Bianca ang amo niya. Pero hindi niya mapigil ang sumunod kay Adrian. Mayabang ang lalaki, pero mukha namang mabait pa rin ito. Hi, ewan. Hey, what are you doing? Isusumbong kita kay Tito Marcelo, pagwawala ni Bianca. I will tell him to fire you. Bianca, malamig ang boses na tawag ni Adrian. You are not doing that. She didn't do anything wrong. Kahit isumbong mo pa siya kay Tito Marcelo, hindi ka pa rin kakampihan noon, paniniguro ni Adrian. Hindi na nagsalita pa si Bianca. Nag-march na lamang ulit papasok sa mansyon. Bamantong hininga si Elena. Simula pa lang ng araw niya sa hasyenda, pero alam na niya agad na hindi magiging madali ang trabaho niya. Kaya mo yan. Salamat pala. Oo na, hindi ka na mayabang, mabait ka na, parang napipilitan pang saad ni Elena kay Adrian. Thank you. Tumawa si Adrian. You're welcome, Elena.
Anyway, sorry nga pala. Ganun lang talaga ang ugali ni Bianca, pero mabait naman yun, sabi ni Adrian. Tumango si Elena. Kailangan ko namang intindihin yun. Amo ko siya, tugon ni Elena. But not all the time. Kapag alam mong mali na, pumalag ka, advice naman ni Adrian. Fighting. Hindi napigilan ni Elena na matawa. Napailing siya nang makitang nakatitig sa kanya si Adrian. Unang pagkikita pa lang nila, ang dami na kaagad nangyari. Nakakaloka. And sorry nga ulit, pahabol pa ni Adrian. May bakas pa ng tawa sa mga mata ni Elena. Para naman sa muntik na kitang masagasaan kanina. I'm sorry, sinserong saad ni Adrian sa kanya. Muling napangiti si Elena. Hindi rin masamang makasundo niya si Adrian. Hay nako. Okay. Apology accepted, sagot ni Elena. Nagising si Elena sa kanyang alarm. Naninibago siya, pero bumangon pa rin siya. Kailangan niyang tumulong sa paghahanda ng almusal ng mga amo niya dahil parte yun ng trabaho niya. Unang araw niya, kaya hindi pwedeng tamad-tamad siya. Kilos. Good morning, Elena. Napangiti si Elena nang batiin siya ni Carla, isa ring kasambahay sa mansyon ng mga Fantabella. Sa kabutihang palad, mabait naman sa kanya lahat ng kasama niya, pati na rin si Marcelo. Maliban kay Bianca na pinaglihi yata sa sama ng loob. Nako, nakita niyo ba si Sir Adrian kahapon? Ang pogi no. Fresh from America. Isang linggo lang nawala, pero parang mas lalo lang gumwapo. Tumaas ang mga kilay ni Elena habang naghihiwa ng sibuyas. Ay, iba talaga. Apple of the eye pala ng mga babae sa mansyon si Adrian. Pogi naman talaga ang binata. Pero alam niya sa sarili niyang hindi naman ganun ang mga tipo niya. Hindi ako affected. Oh, Elena, hinatid ka pa ni Sir Adrian kay Aling Rosa kahapon. Ikaw, ha? Unang araw mo pa lang dito, mukhang nakakabingi ka na, pang-aasar ni Carla. Oy, huwag kang ang maingay dyan. Kapag narinig ka ni Ma'am Bianca, baka pag-initan si Elena. Alam mo namang patay na patay yun kay Sir Adrian. Sabi naman ng kasambahay pang si Marites. Kaloka. Ano naman, naiiritang tanong ni Carla. Mas matanda nga ako ng 7 taon kay Sir Adrian, pero kung makadikit, naku, wagas. Halata namang walang gusto ang batang doon. Tignan mo nga, tong si Elena, sino ba namang hindi may insecure sa tulad nito? Ang ganda-ganda oh. Ate naman, napailing na lamang si Elena at marahang tumawa. Tumigil kayo. Walang kahit na ano sa amin ni Sir Adrian. Nagmagandang loob lang siya sa akin kahapon dahil muntik na niya akong mabangga. Kaya yun, bumawi lang siya talaga. Kung akyatan, magpapabola basta buhatin niya lang ako, tili pa ni Carla. Natawa naman si Marites sa reaksyon ni Carla. Alam mo, mas malala ka pa kay Ma'am Bianca, pagtuloy sa tsismisan. Sinaway tuloy sila ni Aling Rosa nang abutan sa kusina. Hoy, pagkatapos magluto ng almusal, humilira na sila sa gilid ng dining area. Napangiti si Elena nang makita niyang maganang kumain si Marcelo. Mukhang sarap na sarap ang matanda sa niluto niyang arroz caldo. Kaso, nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang tumulo ang luha ni Marcelo. Ano kaya yon? Oh my God, Tito Marcelo. What happened to you? Bakit ka umiiyak? May masakit po ba sa'yo? Natataranta ngunit maarte pa ring tanong ni Bianca sa matanda. Sino nagluto ng arroz caldo na to? Tila seryoso niyang tanong. Tinignan si Elena ni Aling Rosa. Kumabog ang dibdib niya. Wala siyang idea kung anong problema. Alam niya sa sarili niyang tama lang ang pagkakaluto niya ng arroz caldo. Hay nako. Si Elena po. Marcelo, sagot ni Aling Rosa. Dinuro ni Bianca si Elena. What did you do to his food? Are you trying to poison my uncle? Tanong pa ni Bianca. Calm down, tumingin naman si Marcelo kay Elena. Elena, come here, utos ni Marcelo. Nag-aalangan man, lumapit pa rin si Elena sa matanda. Marcelo, sorry po kung hindi niyo po nagustuhan yung luto ko. Sorry po kung
I like it, biglang sagot ni Marcelo. Pinutol ang sinasabi ng kasambahay na inatasan sa kusina. Si Aling Rosa ang magtuturo sa kanya ng kanyang mga trabaho. Suminghap si Elena sa kanyang narinig. Ano po? Ngumiti ang matanda sa kanya. Gusto ko ang luto mo. It reminds me of my daughter noong nabubuhay pa siya. Palagi rin niya akong pinagluluto ng paborito kong arroz caldo. Bamantong hininga si Bianca. Bahagya siyang tinulak para pumagitna sa kanila ni Marcelo. Nakakainis ka talaga. Cynthia is already gone, Tito Marcelo. Siguro ay masaya na siya sa kung nasaan siya, saad nito. Pinunasan ng matanda ang mga luha. You're right, Bianca. Oo nga pala, kamusta ang paghahanap sa apo ko, tanong nito. Sagot naman ni Bianca na tila pautal-yutal pa. Well, unfortunately, hindi pa rin po siya nakikita. Uncle, sabi ni Bianca. Pakasakit ang lungkot sa mukha ng matanda, sabi nito. Ilang taon ko nang hinahanap ang apo kong si Siana. Siguro ay masama sa akin ang loob ni Cynthia. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matagpuan ang anak nila ni Harold. Tito, bakit hindi na lang po tayo sumuko? It's been, 15 years I guess na lumipas, pangsusulsulan ni Bianca. Mariing umiling si Marcelo. Hindi ako susuko, Bianca. Hanggang nabubuhay ako, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Balang araw ay makikita at makakasama ko ang apo ko. Hindi napigilan ni Elena ang maawa kay Marcelo. Ramdam niya ang pangungulila nito sa nawawalang apo. Alam niya ang pakiramdam na yun. Katulad din yun ng pangungulilang nararamdaman niya mula bata pa. Hindi niya kilala ang tunay niyang mga magulang. Sabi ng nanay ni Elena, nakita lang daw siya ng mga ito sa truck na may kargang gulay. Umiiyak. Wala siyang ibang matandaan kundi ang sasakyang nasusunog. Napapikit si Elena nang maalala ang bahaging yun ng kabataan niya. Alam ni Elena na laman ng nasusunog na sasakyang yun ang mga magulang niya. Yun din ang dahilan kung bakit may malaki siyang peklat sa likod niya. Sana all. Elena, ayos ka lang ba? Mahinang bulong sa kanya ni Carla. Marahang tumango si Elena. Oo, ayos lang ako, sagot niya kay Carla. Buhay nga naman. Nang natapos ng mag-almusal ang mga amo, hindi naiwasang magtanong ni Elena sa mga kasama niya. Hoy, may nawawala nga po si Marcelo. Sagot naman ni Marites. Oo, Elena. Si Ma'am Siana. Nagkaroon ng car accident tapos nakitang hindi kasama ang apo sa mga nakitang katawan kaya yun hindi nawawalan ng pag-asa ang doon na buhay pa nga si Ma'am Siana. Katulad pala ni Elena ng kapalaran si Siana. Pareho silang nawalan ng magulang sa isang aksidente, ang pagkakaiba lang, may naghahanap pa rito samantalang sa kanya ay parang wala naman. Hangad nga niya na makita ni Marcelo ang apo nitong matagal na ngang nawala sa piling nito. Pagkatapos maghugas ng pinggan, naglinis ng swimming pool si Elena. Doon siya nakatoka kaya yun ang ginawa niya. Inaabot nga niya ang nahulog na damo sa pool nang bigla na nga lamang may humawak sa balikat niya. Ay balakang! Sigaw pa nga ni Elena. Ramdam na nga ni Elena na mahuhulog na nga siya, pero hinawakan na siya ng kung sinong nanggulat nga sa kanya gayunpaman maging ang taong yun din yata ay nawalan nga ng balanse kaya sabay tuloy silang nahulog sa pool. Nataranta agad si Elena. Hindi siya marunong lumangoy. Mabuti na lang at may humila. Kaagad sa kanya paahon. Are you okay? Nag-aalalang tanong nga ng boses lalaki. Hinihingal nga na iminulat ni Elena ang mga mata. Adrian. Yes, baby, masuyong saad pa nga ni Adrian na tila nangaasar. Itinulak nga ni Elena si Adrian. Hawak ng lalaki ang bewang niya at talagang naiiling nga siya dahil tilang ang may pumasok sa kanyang tenga. Naiilang din siya dahil kaharap nga niya si Adrian. Hindi naman siya binitawan ng lalaki. Kapag binitawan kita, malulunod ka, Elena, bulong pa nga nito na sobrang lapit ng mukha sa kanya. Tigilan mo nga ako. Dalhin mo na ako sa gilid, bilis, tila maautoridad nga na utos ni Elena. Patawa tuloy si Adrian bago sundin ang gusto niya. Tinulungan siya nitong umahan bago ito umahan.
Bakit ka kasi nagulat ha? Naiinis na nga na tanong ni Elena sa lalaki. I'm sorry. Okay. Hindi ko naman alam na ganyan ka pala magulat. Sige na, Sir Adrian, puntahan mo na si Ma'am Bianca sa loob. Tatapusin ko na po muna yung trabaho ko. Saad na nga lamang ni Elena na tila napagtanto na amo rin pala niya si Adrian. Umawang nga ang bibig ni Adrian at tinignan nga siya mula ulo hanggang paa. Hell no. Magbanlo ka at magpalit ka muna. Bakat na bakat yang hulma ng boobs mo. Saad pa nga nito at karlak tuloy kaagad ni Elena ang dibdib, gamit ang mga braso. Bakit mo tinitignan? Saad pa nga nito. I'm just concerned. Isa pa. Agaw pansin Sir Adrian. Kung hindi lang ito bisita ng mga amo niya, baka nabatukan na nga niya ito. Napangiti nga si Adrian sa kanya. And now you are addressing me, sir. Carla, wag mo na ako sa pangalan ko, so stick in that way. Kung gusto mo pa rin ng sir, pwede naman, basta lumipat ka sa kabilang hasyenda. Doon ako palagi mong pagsisilbihan at wala nang iba, saad pa nga nito. Napahirap nga si Elena at Carla likuran nga si Adrian. Bahala ka nga dyan, saad nga nito. Pahabol pa nga ng sigaw ni Adrian. I can double your salary if you agree to my offer. Just be my maid there. Come on, Elena, be mine, saad pa nga nito na parang nagsusumamo. Hindi naman maintindihan ni Elena kung bakit ganun ang hirap paneknek mo sa Adrian. Malakas lang na tumawa si Adrian. Hindi na nga rin napigilan ni Elena na matawa dahil sa halakhak nga ng lalaki. Ayaw niya sa mga kayabangan ni Adrian, pero hindi niya maitatanggi sa sarili niya na kaya siyang patawanin nito sa sarili nitong paraan. Hindi alam ni Elena kung matutuwa ba siyang palaging nasa hasyenda ni Marcelo si Adrian. Hindi ba ito busy sa pamamalakad sa sarili nitong hasyenda? Sa isip-isip nga nito, bakit ang dami nitong oras para tumambay sa hasyenda ni Marcelo? Ayaw man aminin ni Elena sa sarili, naiirita nga siya sa tuwing naabyutan nga niyang hinaharot ng kanyang ma'am si Renee si Adrian. Gayunpaman, sino ba naman siya? Wala naman siyang karapatang mairita sa gustong gawin ng amo niya sa bisita nito. I'm glad that you're always here. Hindi ko na kailangan pong pumunta sa hasyenda mo, Adrian. Nang aakit nga na hinaplos ni si Renee ang dibdib ni Adrian. Muntik nang maitapon ni Elena ang nilapag na baso na may lamang juice sa harap nga nila Adrian at si Renee. Hindi niya lang talaga may sakmura ang kilos na iyon ni si Renee sa lalaki. Naasiwa pa nga si Elena ngang nakita nga niyang nakadikit na nga sa braso ni Adrian ang dibdib mismo ni si Renee. Attention seeker ka talaga, no? Umalis ka nga sa harap namin, utos pa nga ni si Renee sa kanya. Cyrene, Marcelo't shout out her, huli naman ni Adrian. Masama ba ang pakiramdam mo, Elena? You're shaking, tanong pa nga ni Adrian. Inilagay agad ni Elena ang mga kamay niya sa likod. Okay lang po ako, sir. Napansin pala yun sa kanya ni Adrian. Hindi rin naman alam ni Elena kung bakit siya nanginginig. Ang alam niya lang labis ang kaba niya kapag malapit na nga si Adrian sa kanya. Come on Adrian, tara sa kwarto ko, spend your whole day under my bed, shit, tanong pa nga ni si Renee na talaga namang nanghaharot ng bonggang-bongga. Mabilis nga na Carla likuran ni Elena ang dalawa at iniwan na nga sa sala. Hindi na nga niya maatim ang kalandian ni si Renee. Hindi niya dapat pinapakinggan pa ang usapan ng dalawa Wala na dapat kay Elena kung anong gawin ng dalawa sa kwarto ng amo niya. Abala sa pagdidilig ng mga halaman sa paso si Elena nang bigla na lamang marinig ang boses ni Adrian. I think you've got the wrong idea. Sir, ikaw pala yan. Pinatay kaagad ni Elena ang hose at humarap nga sa binata. Sir, again. Buntong hininga nga ni Adrian at tinitigan nga si Elena ng mabuti. It's Adrian for you. Adrian na lang, wala nang sir. Isa pa, wala kaming relasyon ni si Renee, kaibigan ko lang siya. Huwag ka sanang mag-isip ng lagpas pa doon. Dinilaan nga ni Elena ang pang-ibabang labi. Ha, hindi nyo naman po kailangang magpaliwanag sa akin, sir
Wala sa akin yun kung ano-anong gawin niyo Ma'am Sirene, saad na nga lamang ito. Pero naramdaman nga niya na parang taliwas nga ang sinasabi niya sa nararamdaman niya. Umigting ang panga ni Adrian. So I'm right ha. Ganyan nga ang iniisip mo. Look, ganun lang talaga si Sirene. Never ko siyang pinutulan, pag-explain pa nga ni Adrian. Wala po akong pakialam, sir, sabi naman ni Elena. Umawang ang bibig ni Adrian. Seriously, pinagpatuloy na nga lamang ni Elena ang pagdidilig. Hindi niya alam kung bakit siya naiirita. Gusto niyang umalis sa harap ni Adrian dahil baka sa lalaki niya lang may buhos lahat ng inis niya. Elena, galit ka ba sa akin? Makulit pa nga na tanong sa kanya ni Adrian. Hindi no, pabulyaw naman na tugon ni Elena. Hindi. Elena, galit ka eh. Hinay lang nga siya ni Adrian pabalik at muntik pa nga siyang mapasubsob sa dibdib ng lalaki. Ano ba? Saway nga ni Elena. Please Marcelo't be mad at me, nagsusumamong sabi naman sa kanya ni Adrian. Hindi naman ako galit, naiinis ako, okay. Hinatak nga ni Elena ang sariling braso mula rito. So bakit ka naiinis ha? Tanong nga ni Adrian sa babae. Nanlaki ang mga mata ni Elena, parang may naghahabulan nga sa dibdib niya. Hindi nga siya sanay na makita si Adrian na halos nga kahit ano ay gagawin nito huwag lang magalit si Elena. Bahala ka nga dyan, nauutal nga na sigaw ni Elena at napaatras. Doon ka nga kay Ma'am Sirene. Kaya ka nga laging bumibisita rito eh. Sige na, doon ka na, saad pa nga nito. Elena, ikaw kayong palagi kong sadya rito, saad na nga ni Adrian dahil hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili. Bakas naman ang gulat sa mukha ni Elena. Asinyang galing ka. Anong pinagsasasabi mo? Mapaklang tanong ni Elena. Ngumiti nga si Adrian. Hanapin mo kung saan ako banda nagsisinungaling. You are just jealous, baby, saad pa nga ni Adrian. Anong jealous? Jealous ka dyan, sanggal naman ni Elena kay Adrian. Bakit? Gusto ba kita ha? Hindi naman Elena, I like you a lot, pagpuputol nga ni Adrian sa sasabihin niya. Natulala nga si Elena sa pag-amin ni Adrian. Hindi lang siya makapaniwalang gusto rin siya ni Adrian. Parang ang hirap nga paniwalaan, lalo pat kasambahay lang naman siya at isa itong hasyendero. Ayaw mo akong makitang kasama si Sirene, then fine, hindi na ako laging pupunta rito kung hindi kailangan. Just come with me, doon ka na sa hasyenda ko, parang nag-alok nga lang ng candy na sabi sa kanya ni Adrian. Napakunot noon naman ang babae. Baliw ka na ba? Hindi makapaniwala ang tanong ni Elena sa lalaki. Sagot naman ni Adrian, if it isn't obvious to you, Elena, then let me tell you my feelings. I like you. Unang kita ko pa lang sayo, nagustuhan na kita. Hindi ako makatulog kakaisip sayo. Bigla na lang akong nangingiti kapag naaalala kita. Kahit madalas nagsusungit ka, mas natutuwa pa nga ako kasi ang cute mo, pag-amin pa nga ni Adrian. Hindi ako naniniwala sayo, todo ang pagtanggi ni Elena. Believe me, bigla ko na lang naramdaman parang walang pag-asang tumawa nga si Adrian. I guess you are right. Baka nga, Elena, nababaliw na yata ako sayo, dagdag pa nga nito. Napalunok nga si Elena at umiwas nga ng tingin. Hindi naman yun ang unang beses na may umamin sa kanya, iba lang talaga ang epekto sa kanya ni Adrian. Mukha lang siyang kalmado, pero natataranta na yata lahat ng nerves ni Elena sa katawan. May boyfriend ka na ba? Mahinang tanong pa nga sa kanya ni Adrian bilang paninigurado na rin. Wala. Tipid na sagot naman ni Elena. Good. How about manliligaw? Wala rin. Parang tutang sagot naman ni Elena na pangiting nga si Adrian. Then liligawan kita, mariin nga ang sagot nito. Ha? Umawang ang bibig ni Elena at manghang tumingin sa lalaki. Seryoso ka ba? Tanong nga nito. Sagot naman ni Adrian, of course, seryoso ako liligawan kita. Bamantong hininga si Elena. Paano kapag nalaman ta ni Ma'am Sirene?
Hindi mo ba nahalata may gusto siya sa'yo? Hindi pwedeng makaaway ko si Renee. Siguro Marcelag mahihirapan nga siya sa trabaho niya. Mainit na nga ang dugo nito sa kanya, paano pa kaya kapag nalaman nga nitong may gusto si Adrian kay Elena? Pero ikaw ang gusto ko, Elena. Sa nararamdaman mo lang ako may pakialam, sinserong pag-amin nga ni Adrian kay Elena. Ngayon ko lang naramdaman ta at ayaw ko nang pakawalan onong damdamin ko para lang sa'yo, Sir Adrian. Pumitas nga si Adrian ng isang bulaklak at inilagay nga sa tenga niya. You're so beautiful, Elena. I can't wait to call you mine. Subukan mo lang, Elena. Bigyan mo ako ng chance. Promise gagalingan ko para lang magustuhan mo rin ako. Patutunayan ko sa'yo na totoong nararamdaman ko. Sobrang ang lakas ng kabog ng dibdib ni Elena dahil sa sinabing yun ng lalaki. Lumipas nga ang araw hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala si Elena talagang niligawan nga siya ni Adrian sa mga nakaw na sulyap ng lalaki sa kanya kapag nasa Hacienda Fontebelle ito, hindi niya maiwasang madala rin at aminin nga sa sariling nahuhulog na nga rin talaga siya. Where are you going, Tito Marcelo? Isang araw tanong nga ni Renee isang umaga. Sa kabilang hasyenda lamang iya, bibisitahin ko muna ang aking kumparing si Ricardo. Aking nabalita ang hindi makabangon sa kanyang higaan, sagot naman ang matanda. Baka kulang lamang sa lamang at nagtatampo, bakas ang saya sa mukha ni Renee. Wait for me, sasama po ako, magbibihis lang ako. Carla no nga ni Elena ang excitement na meron si Renee na paakyat ng hagdan. Hindi niya napigil ang mainggit, siguro Marcelag makikita nito si Adrian. Batid nga ni Elena na hindi na nga niya makikita sa araw na iyon sa Adrian. Sinabi sa kanya ng lalaki kahapon na madyay giging abala muna ito sa trabaho. Elena, tawag nga sa kanya ni Marcelo. Umangat nga ang tingin ni Elena sa matanda. Ano po yun, Marcelo? Tanong nga nito. Isasama kita. Utos nga ng doon. Manlaki ang mga mata ni Elena. Ano po? Tumawa ang matanda. May isang binata ang humiling sa aking isama ka nang nalaman kong pupunta sa kabilang hasyenda na kahit siya ay sobrang abala ay kanyang ipagpapaliban para makasama ka. Kilala mo naman siguro ang tinutukoy ko kung sino, hindi ba? Napayuko na nga lamang si Elena, kinain siya ng kahihiyan yan kapag nakita niya talaga si Adrian, kukutusan niya na nga ito ng 10 beses. Hindi tuloy maiwasang mag-alala ni Elena. Alam kaya ni Marcelo na may gusto ang pamangkin nito kay Adrian. Baka magalit po si Ma'am Renee, nag-aalalang sabi nga ni Elena sa matanda. Sagot naman ni Marcelo, huwag kang mag-alala. Alam kong matagal nang may pagtingin ang aking pamangkin kay Adrian, pero wala ako sa posisyon para kontrolin ang mga bagay-bagay kay Adrian. Ang damdamin niya kay rin din naman ang damdamin niya. Desisyon nila ang magdidikta sa kapalaran nila. Makabuluhang saad nga ni Marcelo. Napangiting nga si Elena, gusto niyang pananaw sa buhay ni Marcelo. Sa bagay unang kita pa lang niya dito sa matanda halata na agad ng mabuting tao ito. Hindi ka ba magbibihis din? Makikita mo si Adrian, tudi nga ni Marcelo kay Elena. Umiling si Elena. Kung mag-aayos po man ako at magpapaganda, hindi po para sa ibang tao kundi para sa sarili ko. Kung hindi po yun kayang tanggapin ni Adrian, problema nyo na po yun, makabuluhang sa eda ni Elena. Malakas nga na humalakhak ang matanda. Ganyan na ganyan ang anak kong si Cynthia, napakasungit ng niligawan noon ni Harold, laking pasalamat ko na nga lang din at napunta sa tamang lalaki ang anak ko. Sayang lang at wala na sila. I'm ready na. Let's go. Biglang saad naman ng tuwang-tuwa na si Renee habang bumababangan ng hagdan. Palabas na nga sila ng mansyon nang lingunin nga si Elena ni Renee. What are you doing? Matare nga na saad nito. Kasama siya sa Iren, sinama ko siya. Siya na ang bago kong personal kaya gusto ko siyang isama, sagot naman ni Marcelo para sa kanya. What? Gulantang na tanong ni Renee at masamang tumingin kay Elena. Elena, halika na, utos nga ng matanda. Tumikim na nga lamang si Elena at sumunod na nga sa gusto ng matanda.
May bahagi nga sa kanya na takot kay Seren pero kapag nasa paligid nga sina Marcelo at Adrian pakiramdam niya ay ligtas nga siya palagi, yun nga ang nararamdaman ni Elena habang sakay ng sasakyan. Ramdam ni Elena ang matalim na tingin sa kanya ni Sirene. Kung pwede nga lang sanang umiwas ay ginawa na nga niya, pero alam naman niyang malabo yun amo niya ito at ayaw naman niyang tanggapin, pareho na nga sila ng lalaking nagugustuhan. Pagkarating na sa asyenda ni Adrian, namanghang nga si Elena. Malaki ang asyenda F. Bella pero mas malaki ang kay Adrian. Alam niyang mayaman ang manliligaw niya pero hindi niya naman inasahang ganun kay Aman. Tito Marcelo, you're here, bati nga ni Adrian sa matanda. Nang dam ako ang tingin ni Adrian sa kanya, umiwas nga si Elena ng tingin. Sino ba naman hindi maaapektuhan, kinindatan lang naman si Elena ni Adrian para yatang malalaglag ang panty niya sa kagwapuhan ng lalaki. Adrian akmang yayakap na nga si Sirene pero mabilis na humarap ulit si Adrian kay Marcelo at iginaya ito sa hagdan ng mansyon. Saad naman ni Adrian, nasa kwarto po si abuelo, samahan ko na po kayo. Mabuti nga apo, nakangiting sabi nga ni Marcelo. Umakyat na ang dalawa. Masamang lumingon sa kanya si Sirene. Wala naman balak sumunod si Elena pero tingin pa lang ni Sirene alam na nga niyang pagbabahuan siya nito. Naghintay lang si Elena sa sala ng mansion, mga ilang minuto lang ang iCarlagal niya roon nang biglang may nagtakip nga ng mga mata niya. Adrian, muntik nang mapatalon sa tuwa si Elena. Akala ko hindi ka sasama, saad nga ni Adrian. Binatukan nga agad ni Elena si Adrian. Hoy ikaw, bakit sinabi mo kay Marcelo ang tungkol sa panliligaw mo sa akin ha? Saad ba nga nito? Umawang ang bibig ni Adrian at sinapo ang parteng binatukan nga niya. Bakit mo ako binatukan? Napangiwi nga si Elena. Sorry, hindi ko napigilan eh. Sa sobrang komportable nga ni Elena kay Adrian, nakalimutan nga niyang kahit paano kagalang-galang pa rin itong tao. Baka kapag may ibang nakakita sa ginawa niya baka kung ano pang isipin. Unti-unti na nga lamang na tumawa si Adrian at kinuha ang kamay niya. Sige lang, batukan mo lang ang lit ko, hampasin mo ako, kurutin mo ako if that's your love language. Then it's okay for me as long as it's you, you're just being real to me. Gusto ko yun ang totoong totoo ka sa akin, Elena. Nag-init ang mga pisngi ni Elena, umiwas na nga lamang siya ng tingin. Iba rin talaga magpakilig si Adrian, para siyang magiging pip na lang bigla. Anyway, kaya ko talaga pinilit si Tito Marcelo na isama ka ay dahil gusto kitang makasama. I want to date you, tsaka nami-miss na kasi kita. Nakangiting saad pa nga sa kanya ni Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Talaga gusto ko yun, kaso paano si Ma'am Sirene, ako nang bahala. And biglang Adrian, mabilis nga na lumayo si Elena nang marinig nga niya ang boses ni Bianca. Mahirap na ayaw ni Elena na pag-initan nga siya ng among babae. Binanggit sa akin ng abuelo mo, mangangabayo ka raw, sama ako, turuan mo ako please. Pagpapakyut pa nga ni Sirene sa lalaki pero. Come on, let's go. Hinayla na nga ni Sirene sa Adrian palabas ng mansion. Lumingon sa kanya si Adrian, tumango-tango na nga lamang si Elena at ngumiti. Gustong ipakita ni Elena na okay lang sa kanya yon kahit sa kaibuturan ng puso niya nagseselos siya at nasasaktan. Wala kasi siyang magawa sa mga pagkakataong ayon. Paano ba? Isakay mo ako please, Adrian. Gusto nang takpan ni Elena ang mga tenga niya. Palagi na lang Carla tawag ni Sirene ang pangalan ni Adrian. Nabibingi na siya at naiirita na rin lalo pa at parang nakalunok ng megaphone ang among babae ni Elena. Napakaarte pa. Kuya, pakitulungan sumakay si Sirene. Utos na nga lamang ni Adrian sa tauhan nito. Adrian, tawag pa rin ni Sirene sa lalaki. Kahit hinayla na nga ng tauhan ng kabayong sinasakyan nito, lumapit sa kanya si Adrian. Elena, wanna ride? Mabilis na umiling si Elena. Baka mahulog ako eh, saad nito. Tumawa nga si Adrian. Marcelo, at worry, nasa likod mo naman ako ha. Ano, parang nawala nga sa tamang daloy ang pag-iisip ni Elena. Muntik na nga siyang mapatili nang hawakan nga siya ni Adrian sa bewang at mabilis na nga siyang isinakay sa kabayo. Adrian, baka mahulog ako, paimpit nga na sigaw ni Elena. Para sa akin, Reyna kita. Sa tingin mo ba hahayaan kong may mangyaring masama sa Reyna ko lalo na't nandito siya sa kaharian ko?
Pinagtakpan na nga lamang ni Elena ng irap ang kilig na nararamdaman niya. Mabulaklak din talaga ang dila ni Adrian, kuhang-kuha nga agad si Elena. Sasakay na nga sana si Adrian nang biglang makarinig nga sila ng isang tili. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang matano nga si Sir na nahulog sa kabayo. Mabilis siyang ibinaba ni Adrian sa kabayo, sabay nilang Akbo ang pwesto ni Bianca. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Adrian sa tauhan. Nagpumilit po kasi siyang patakbuhin mag-isa yung kabayo eh. Nagwala po yung kabayo kaya nahulog, sagot naman ng tauhan. Adrian. Aray. Masakit. I can't walk. I can't walk. Tili pa nga ni si Renee at pilit na inaabot nga si Adrian. Walang ibang nagawa si Elena kundi ang sumimangot na nga lamang at tignan si Adrian na aalalayan nga si Renee. Nang nagtagpo nga ang mga mata nila ni si Renee, kitang-kita ni Elena ang talam ng tingin nito sa kanya. Kahit hindi natanungin pa ni Elena, alam niyang alam na ni si Renee kung anong mayroon sa kanila ni Adrian. Sabi pa nga ni si Renee, "Thank you, Adrian. You're so sweet." Napailing na nga lamang si Elena nang marinig ang boses ni si Renee. Katulad ng inaasahan niya, nandoon na naman si Renee para bisitahin ang amo niyang babae. Napilay kasi si Renee at kailangang i-cast ng ilang buwan ang kaliwang binti niya. Naiintindihan niya namang may responsibilidad si Adrian sa babae, lalo na at sa hasyenda nito nangyari ang aksidente. Pinadala ni abuelo yang mga prutas para mabilis kang makarecover, si Renee, rinig nga niyang sabi ni Adrian. Inabala na nga lamang ni Elena ang sarili sa paghuhugas ng pinggan. Hinding-hindi siya lalabas. Hindi kayang tignan ni Elena na maglandian ang dalawa sa harapan niya. Pagkatapos maghugas ng pinggan, sunod nga niyang lilinisan ang bubong ng mansyon. May handa na naman nga sa kanyang hagdan doon kaya ayos lang. Paakyat na nga sana siya kaso may tumawag nga sa pangalan niya. Nang nakita nga ni Elena si Adrian na wala nga siya sa balanse, napapikit nga siya at hinintay ang pagkahulog niya pero maagap naman siyang sinalo ni Adrian. Elena, mahinang bulong nga sa kanya ni Adrian. Bitawan mo nga ako, nagpumiglas nga si Elena para makababa. Sagot naman ni Adrian, okay, calm down, baka mahulog ka. Sinaman nga ni Elena ng tingin si Adrian. Hindi ko hiningi ang tulong mo at pwede ba, huwag mo na akong hawakan kahit kailan. Bakit? Galit ka na naman, masuyong tanong sa kanya ng binata. Hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit? Ano naman kung may time ka kay si Renee? Ano naman kung mas malapit ka sa kanya? Ano naman kung palagi mo siyang binibisita rito at dinadalhan ng kung ano-ano? Napayuko nga si Adrian at humalakhak. At ngayon tumatawa ka naman. Anong nakakatawa ha? Mas lalong nainis si Elena. Nakakainis ka, alam mo ba yun? Tama nga sigurong hindi nakita bigyan ng chance. Busted ka na. Nagmadali nga si Elena na umalis sa harap ni Adrian pero naabutan agad siya nito. Ano ba? Tigilan mo na ako. Baby, no. You're raising your voice. Let's talk calmly. Okay. You're just jealous, saad pa nga ni Adrian. Napapikit nga si Elena sa sobrang inis. Alam na alam talaga ni Adrian kung saan ang tatamaan sa kanya. Tamang hinala, nagseselos nga talaga siya. Gusto mo bang malaman ha? Oo, Adrian, nagseselos ako. Nagseselos ako. At alam kong hindi magandang palagi na lang akong nakakaramdam ng selos pagdating sa'yo. Mas mabuting putulin ko na lang ang nararamdaman ko sa'yo bago pa kita makasama sa akin. Sa lahat ng sinabi ni Elena, isa lang yata ang naintindihan ni Adrian. So, you like me, napailing nga si Elena. Narinig mo ba ako? Ayoko na nga, hindi ko gusto ang mga binibigay mo sa aking damdamin. You like me, sa pagkakataong yun, hindi na nga yun tanong, binanggit na nga ni Adrian na talaga. Napahinga ng malalim na lamang si Elena. Tatalikuran na nga sana niya ulit si Adrian nang bigla na lamang siya nitong binuhat na parang sako. Adrian, hindi kita ibababa hanggang hindi tayo maayos, saad pa nga ni Adrian. Adrian, ano ba?
Hinampas nga ni Elena ang likod ni Adrian, pinalo nga nito ang puwet niya. Bastos ka talaga, hilong-hilo na nga si Elena. Kapag nakawala talaga siya kay Adrian, sisipain niya talaga ang lalaki. Ibinaba nga siya nito sa likod ng sasakyan nito. Bubulyawan na nga sana ni Elena si Adrian nang binuksan nga ng lalaki ang likod ng sasakyan. Umawang ang bibig ni Elena nang lumitaw ang mga lobong hugis puso sa loob ng sasakyan. Nandoon ang ilang basket ng mga pulang rosas. Will you be my girlfriend? Basa nga ni Elena sa bawat salita sa cards. Suminghap nga si Elena nang lumuhod nga si Adrian sa harap niya habang hawak ang isang bouquet ng red roses. Ayokong maging corny pero guess what? Ginawa ko pa rin para lang sa'yo, Elena, saad nga ni Adrian na nahihiya pa. Adrian, banggit nga ni Elena. Sagot naman ni Adrian, I want to prove to you how I'm serious to you. Pasensya na kung ito lang ang alam kong paraan. Pasensya na rin kung nakakaramdam ka ng selos, pasensya kung napaparamdam ko sa iyong may kaati kapag dating sa akin. Pero maniwala ka Elena, ikaw lang. Sorry din, karlanggap nga ni Elena ang mga bulaklak. Hindi ko lang kasi mapigil ang magselos eh. Now you admit that you're jealous. Oo, hindi. Elena, will you be my girlfriend? Masuyong tanong nga sa kanya ni Adrian. May saysay pa ba para tumanggi si Elena? Bakit ba niya pipigilan ang puso niyang ayaw magpapigil? Bakit pa itatanggi ni Elena ang pag-ibig na nararamdaman niya kung pangalan lang ni Adrian ang sinisigaw sa kanyang pagsinta? Sige, girlfriend mo na ako, sagot nga ni Elena kay Adrian. Napatalon nga sa tuwa si Adrian at niyakap nga siya. Napatili si Elena nang bahagya nga siyang buhatin ni Adrian at iikot. Pareho na nga silang natawa, sadyang hindi na nga lang nila mapigilan ang mga pusong labis na nagagalak sa ugnayan na mayroon silang dalawa. Pero mahiling ako, Adrian, nag-aalalang saad nga ni Elena. Ano yun? Kahit ano. Inayos nga ni Adrian ang nag-ulong buhok niya. Pwede bang ilihim muna natin? Alam mo namang may gusto sa'yo si Ma'am Renee. Baka magalit yun sa akin. Kumunat ang noo ni Adrian. So what? She has no right to be mad at you. I chose you to be my girlfriend. Kung sana lang ay lumipat ka na sa hasyenda ko o kahit hindi ka na magtrabaho, basta nasa tabi kita, Elena. Offer pa nga ni Adrian kay Elena. Hindi naman ganun yun, Adrian. Mabait naman si Marcelo sa akin eh. Isa pa, hindi naman ako gold digger, kaya kung magtrabaho. Sinapo nga ni Adrian ang mukha niya. Hindi ko iniisip yan, Elena. Alam ko kung anong klase kang babae. Gusto ko lang maging komportable ka but promise me, mag-iingat ka ha. Once na malaman kong may nangyari sa rito dahil kay si Renee, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Napangiti nga si Elena. Salamat pero kaya ko to. Huwag ka nang mag-alala. I love you, Elena. Marahang saad nga sa kanya ni Adrian. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Elena. Bukod sa mga taong nagpalaki sa kanya, hindi niya inaasahang masarap pala ang marinig ang mga salitang yun mula sa ibang tao, sa taong minamahal niya. Mahal mo na agad ako, naninimbang pa nga na tanong ni Elena sa boyfriend niya. Napapikit naman si Adrian at inilapat nga ang noo sa noo niya. Hindi ka naman mahirap mahalin. Bawat araw, kahit ngiti mo lang, parang buong-buo na agad ang araw ko. Malakas na tumawa si Elena. Binobola mo naman yata ako eh. God, Elena, kung naririnig mo lang ang tibok ng puso ko, baka magsawa ka na sa pangalan mo. Mas lalong tumawa si Elena. Minsan, hindi niya talaga mapigil ang kiligin na lang sa mga banat ni Adrian. Katulad nito, buo rin ang araw niya kapag nasisilayan nga niya ito katulad ng palaging ginagawa ni Adrian sa kanya. Kumuha ito ng isang tangkay ng rosas at inilagay nga iyon sa gilid ng tenga niya. Saad pa nga ni Adrian, I can't wait to hear you saying that you love me, too. Elena, magbihis ka. Mamamalengke tayo sa bayan, imporma nga ni Aling Rosa isang araw kay Elena. Agad namang kumilos si Elena,
Nagsuot lang siya ng isang simpleng shirt na puti at pantalon para nga ready na siya. Palabas na nga sila ng hasyenda pero nagtaka siya kay Aling Rosa nang sumakay ito sa isang sasakyan. Madalas kasing sumasakay na lang sila ng tricycle. Sa harap ka, Elena. Dito na ako sa likod, saad naman ni Aling Rosa. Sige po, binuksan nga ni Elena ang pinto ng sasakyan. Kauupo niya lang nang bigla nga siyang hinalikan sa mga labi ng kung sinong nasa driver's seat. Good morning, May Elena, bati nga sa kanya ni Adrian. Nakaawang ang bibig na lumingon nga si Elena kay Aling Rosa sa likod. Nakita siguro nito ang ginawa sa kanya ni Adrian, hindi naman din kasi niya inaasahang ang boyfriend niya pala ang driver nila. Marcelo at worry, Elena, alam ni Aling Rosa ang relasyon natin. Hinawakan nga ni Adrian ang kamay niya. Lumingon ulit si Elena sa mayordoma. Manang, ngumiti si Aling Rosa. Mapagkakatiwalaan ninyo ako. Sige na, ihatid ninyo ako sa palengke. Pagkatapos ay pwede na kayong pumunta sa kung saan nyo gustong mag-date. Adrian, iuwi mo to bago mag-alas 5 ha. Sa palengke pa rin, binibili na ng nanay niya saad naman ng ale. Umiling kaagad si Elena. Manang, hindi po pwede. May trabaho po ako eh. Saad naman ni Aling Rosa. Naku, huwag ka nang mag-alala, Elena. Day off mo ngayon, alam na rin naman ni Marcelo. Sa sinabi naman ng matanda na panatag na nga si Elena, ayaw niya namang pabayaan ang trabaho niya. Hindi porket mayaman ang boyfriend niya at kaibigan ni Marcelo, magpapabaya na nga siya sa mga dapat niyang gawin. Hinatid na nga lang nila si Aling Rosa sa palengke, dinala naman siya ni Adrian sa isang beach. Manghang-mangha nga si Elena sa magandang tanawin. Sayang at hanggang hapon lang sila roon. Nilapag nga ni Adrian ang basket na may mga lamang pagkain sa cottage na inuukupan nito. I'm sorry. Gusto kong mag-book ng room for two para kung gusto mong makapagpahinga ka. Kaya lang, hanggang hapon lang tayo rito. Parang walang nasabi nga sa kanya na Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang kaalamang matutulog nga sila sa isang kwarto ay nagpawis niya. Boyfriend niya na nga si Adrian pero tingin naman ni Elena ay hindi pa naman siya handa para doon. Tumunghay nga si Adrian sa kanya. Tumawa. You're funny. Anong iniisip mo ha, Elena? Tumikim si Elena at umiwas ng tingin. Hindi ko pa kayang isuko ang bataan ko. Mas lalong lumakas ang tawa ni Adrian at niyakap nga ang babae ng may gigil. Maganda ka sana kaso palagi na lang ang dumi ng iniisip mo pagdating sa akin. Bakit kasi ganyan ka magsalita? Kinakabahan ako sa iyo eh. Napailing na nga si Adrian at marahang pinisil ang ilong niya. I know that you're not ready, kaya kung maghintay. Actually, mas gusto kong ang gawin natin yun kapag kasal na tayo. Masuyong saad pa nga ni Adrian. Kasal, gulat nga na tanong ni Elena. Kumunat nga ang noo ni Adrian. Bakit, sa tingin mo ba saan papunta ang relasyon natin? Gusto na kitang ipakilala sa pamilya ko, Elena. Ganon ako kainteresado sa iyo kaso. Adrian, bahagyang lumayo sa kanya si Adrian. Umupo ito at Carl anong na lamang ang dagat, hindi nito pinansin si Elena. Gustong kutusan nga ni Elena ang sarili, nasaktan niya ang boyfriend niya. Hindi lang naman siya makapaniwalang sobrang seryoso sa kanya na Adrian. Marahang lumapit si Elena, yumuko nga siya at niyakap nga si Adrian. Sorry, natatakot lang naman ako na baka iba ang tingin sa akin ng pamilya mo. Paano kung ayaw nila sa akin dahil kasambahay lang ako? Kasambahay lang, tanong nga sa kanya ni Adrian. Elena, marangal ang trabaho mo, mabait, maalaga, masarap magluto, nananakit nga lang pero. Kinurot nga ni Elena si Adrian sa tagiliran. Ikaw talaga, okay na sana eh. Tumawa nga si Adrian. What I'm saying is, hindi ka mahirap mahalin, Elena. Napangiting nga si Elena at muling yamakap kay Adrian. Panatag na nga si Elena. Basta kasama niya si Adrian, hindi na dapat siya mangamba pa. Anong gusto mo? Swimming muna o kumain muna? Tanong nga sa kanya ni Adrian.
Gusto ko sanang mag-swimming kaso wala akong dalang damit sagot naman ni Elena. Marcelo at worry, I brought you clothes. Personal shopper ko ang bumili, pumili ka na lang ng size mo. Napangiti nga si Elena at agad na kinuha ang paper bag pagpunta sa banyo. Unti-unting nawala ang ngiti niya, paano ba naman kasi ay puro bikini ang binili sa kanya. Kahit naiilang, pinili na nga lamang niya ang puting two-piece na swimsuit. Dali-dali tuloy siyang naglakad papunta sa cottage nila. Pakiramdam nga niya ay tinitignan nga siya ng mga tao. Naabutan nga niyang abala si Adrian sa mga pagkain, tanging board short na nga lamang ang suot nito. Adrian, sure ka bang nap? Mura nga si Adrian at mabilis na kinuha ang hinubad nitong shirt at sinuot nga sa kanya. You're showing too much skin, Elena, sabi pa nga nito. Pero sagot naman ni Elena, kasi naman puro ganito kaya yung nasa loob ng paper bag, ito lang ang nakita kong pinakadesente at hindi labas yung puwet mo, saad pa nga ni Elena. Tumawa nga si Adrian at niyakap siya. Akala ko naman rush guard ang binili sa'yo kaya kampante ako. Nag-init ang mga pisngi ni Elena. Ramdam na ramdam nga niya ang hubad ng katawan ni Adrian. Parang lalagnatin na yata siya. Swimming na tayo, Adrian, aya nga niya sa boyfriend niya. Okay, napatili nga si Elena nang buhatin nga siya ni Adrian at tumakbo papunta sa dagat. Hindi niya napigil ang hampasin ang lalaki, sobrang lamig ng tubig. Tawa lang naman ang tawa si Adrian sa reaksyon ni Elena. Ilang sandali pa ay tumawa na nga rin si Elena. Sa birthday ko magkakaroon ng party sa mansyon, imporma nga ni Adrian sa kanya. Wow! Abalang nga sa pagkain si Elena, talaga enjoy. Ngumiti nga si Adrian at Carl ang galang dumi sa gilid ng labi ni Elena. And I want you to be there. Ipakikilala kita sa lahat bilang girlfriend ko, Elena, saad pa nga ni Adrian. Nasamid si Elena sa sinabi ni Adrian, nag-aalalang inabutan naman agad siya ng tubig ng boyfriend niya, hindi lang siya makapaniwalang ipakikilala nga siya ni Adrian sa lahat. Sigurado ka ba talaga? Tanong pa nga ni Elena. Pinatakan ng magaang halik ni Adrian si Elena. Sigura Marcelag, sigurado na. Payuko nga si Elena. I love you, Adrian. Napamura nga si Adrian sa sinabi niya. Napangiti si Elena. Natagpuan na nga lamang ni Elena ang sarili niyang tinutugon nga ang bawat halik ng boyfriend niya. Hinatid nga si Elena ni Adrian sa hasyenda. Bella natawa na nga lamang siya sa boyfriend niyang panay ang halik sa kanya, parang ayaw pa nga niyang pakawalan kung hindi niya lang pinigilan. Pagpasok sa mansyon, nakita nga ni Elena si Marcelo sa sala at tinitignan nga ang mga litrato sa photo album. Napangiting nga si Elena, siguro nangungulila na naman ito sa anak nitong si Cynthia. Magandang gabi po, Marcelo, bati pa nga ni Elena sa matanda. Oh, ikaw pala yan, Elena, kauuwi mo lang. Halika, maupo ka, aya nga ni Marcelo sa kanya. Umupo naman si Elena sa tabi ng matanda. Parang may kung anong sumakal sa puso niya nang makita ang babaeng nasa larawan. Pamilyar sa kanya ang mukha ng babae pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Yan ang aking anak na si Cynthia noong dalaga pa siya. Ang ganda ng anak ko. Hindi ba, pagmamalaki nga ng matanda? Opo, Marcelo, sagot naman ni Elena at ngumiti. Sandali Elena, kukunin ko lang ang ibang photo album para makita mo rin ang iba. Baliw ka talagang babae ka, biglang may sumigaw nga at si Renee, yun pareho tuloy na patanjin si Marcelo at si Elena kay si Renee na pasugad na nga sa kanila. Hindi inasahan ni Elena nang malakas nga siyang sampailan ni si Renee. Si Renee, suwi naman ni Marcelo. Please, Marcelo, hindi mo ba nakikita? Inaakyat ka ng gold digger na iyan, sigaw naman ni si Renee. Sagot naman ni Marcelo, where's your manner, si Renee? Ha, hindi lang siya ang pinag-iisipan mo ng masama, kundi ako rin dahil sa sinasabi mo. Dinuro nga ni si Renee si Elena, halata naman sa babaeng yan. Inaakit lahat ng mayayaman dito, Tito. Sinasamantala niya ang kalungkutan mo, Tito Marcelo, saad pa nga nito. Si Renee,
Tama na, suwi naman ni Marcelo. Sisabunutan na nga sana siya ni si Renee nang hawakan nga ni Adrian ang kamay nito. Marcelo, you dare lay your hands against her. Hindi napigilan nga ni Elena na tawagin ang lalaki. Adrian, nandito ako dahil nakalimutan mo ang cellphone mo sa kotse ko. Hindi ko inasahang ganito ang maabutan ko, malamig nga na sabi ni Adrian at mariin ang tingin kay si Renee. Maging ikaw ay inaakit niya. Adrian, nagwala pa nga si Renee at inabot ang buhok ni Elena. Nadala si Elena sa hila, pero mabilis si Adrian na naitulak agad ang babae. Hindi pa magaling ang binti nito kaya madaling nagawa yon ni Adrian. Nahulog na nga si Renee sa sofa at masamang tumingin sa kanya. Gold digger. Inaakit mo, napamura nga bigla si Adrian. Call her again like that, ako ang makakalaban mo, sigaw nga ni Adrian kay si Renee. Tumulo ang luha ni si Renee. And now she's poisoning your mind. Stop, si Renee. Gigil nga na sigaw ni Adrian. Ang babaeng Carla tawag mong pokpok at gold digger ay girlfriend ko, at pakakasalan ko siya. Sa oras na malaman kong sinasaktan mo pa siya, ay demanda na kita, saad nga ni Adrian. Sigurado ka bang ayos ka lamang dito, please? Elena, sa mansyon ko na lang ikaw tumira, mariing umiling naman si Elena. Ayaw niyang tumira roon. Mas lalo lang iisipin ang mga taong manggagamit sa kanya. Ayos lang ako, Adrian. Huwag kang mag-alala, sanay naman na ako sa ganito, Tinitigan nga siyang mabuti ni Adrian. Hindi ka pwedeng masanay, Elena, na hindi ko nga gusto na damapo kahit lamok sayo. Napangiting si Elena at marahang umiling. Hinaplos niya ang pisngi ni Adrian. Gusto niyang iparating sa boyfriend niyang hindi nito kailangang mag-alala. Elena, pasensya ka na kay si Renee. Alam, kung Mataray ang pamangkin ko, pero hindi ko inaasahang sasaktan ka niya, hindyang paumanhin naman ni Marcelo. Pasensya na rin po, Marcelo. Nagdala po ako ng gulo sa mansyon ninyo, yumuko nga si Elena. Sa kabilang banda, naintindihan niya naman si Renee. Matagal na nga nitong gusto si Adrian. Naiintindihan ni Elena kung bakit ganon na lang ang galit ni si Renee. Gayunpaman, wala naman sa posisyon si Elena para sabihin kay Adrian kung sino ang dapat nitong mahalin. Pagkatapos ng pag-uusap, umakyat na nga si Marcelo sa silid nito. Gabing-gabi na nga rin nang makauwi nga si Adrian. Ayaw pa nga siyang iwan ng boyfriend niya dahil hindi nga ito mapanatag. Naging abala na nga lamang ulit si Elena sa trabaho niya. Hanggang kaya niya, umiiwas na nga lamang siya kay si Renee.